tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Fear, It's All in the Mind. Glory to God for the great things He has done and still continues to do. Napakaganda po ng awitin na To God be the glory dahil ang Panginoon talaga ang dapat purihin para sa lahat ng Kanyang ginawa. At naka-past tense yun, ginawa for the things He has done. At kahit kasi tapos na ang ginawa ng Panginoon para sa atin, iba-iba pa ang talab sa buhay ng mga mananampalataya. Merong unfinished, not unfinished work of God, but unfinished fruit of the work of God in each person's life. Iba-iba. Halimbawa, kung merong madilim na kwarto at may mga natutulog doon, merong natatakot habang madilim yon at meron namang hindi at himbing na himbing, gusto pa nga niya madilim. Parehong kadiliman, iba ang effect sa iba-ibang tao. Nakita niyo na ba kumisan sa isang elevator, merong relax na relax, meron namang nagkukwentuhan at merong nanenervyos habang hindi pa bumubukas yung pinto para siyang kulong na kulong. Sa eroplano, lalo pag magte-take off, tingnan niyo yung reaksyon ng mga mukha ng mga tao. Merong nagbabasa, merong relaxed, merong masaya, at may ninenervyos. Halatang-halata mong ninenervyos, pinagpapawisan, natatakot. And in that same plane, kung may turbulence, kung merong tagtag yung eroplano, may mga relax lang, may mga nagme-merienda, at meron namang takot na takot din. The same situation, but the reactions of people are very different. These are all people created by God, for whom all the works of God had been done and are already finished. Pero ba't iba-iba ang talab? Pag may namatay at merong body na nandyan sa loob ng kabaong, merong tumitingin at ina-appreciate pa yung nakikita, merong hindi makatingin dahil natatakot. The same event. Sino tayo sa mga yon? Tayo ba yung matatakotin? O tayo yung hindi tinatabla ng mga takot kaya mas payapa, mas tahimik ang ating buhay? At yan po ang ating pag-aaralan sa tulong ng Panginoon upang tayo'y lumaya. At kung tayo'y laya na para makatulong tayo sa paglaya ng iba, fear, it's all in the mind. Nasa isip lang ng tao ang takot. Salamat, Ama, dahil kayo ay God over fear. Dahil sa inyo ay pwede kami magtagumpay. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga pagkukulang sa inyo, sa panahon ng kabiguan o tagumpay. At nawa, Panginoon, ang inyong Espiritu ang lagi magtutuwid sa aming mga kalikuan, magtatama sa aming mga kamalian. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kulang na aming paglilingkod, pagtingin, pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Punan niyo po kami ng inyong biyaya, ng inyong grasya at pagpapatawad. At ngayon, Panginoon, magpalaya kayo, lalong-lalo sa mga anak mo na inaalipin ng iba't ibang uri ng takot. At sa mga malaya na rito, salamat, Panginoon, gamitin niyo kaming daluyan ng pagpapala para makatulong kami sa pagpapalaya ng aming kapwa. Work, O God, let the work of your Spirit freely move in our midst, liberate your people, strengthen us, sit on your throne of power and glory, and accept our offerings, our dances, our music, our songs, and now our empty hearts wanting to be filled by you. Be the speaker, lead us, teach us, set us free. In the name of Jesus, your Son, our liberator, we pray with thanksgiving. Amen. Fear, it's only in the mind. Nasa guni-guni lang ang takot. What do we know about Jesus and God on fear? God the Son? God the Father? Ano kaya ang mga katuruan at dapat nating matutunan mula sa Diyos? Matthew 28:10, Then Jesus said, Don't be afraid. Tell my followers to go to Galilee. They will see me there. Na ang Panginoon ay bumangon mula sa kamatayan at nagpakita kay Maria Magdalena
Natural, natakot ang babae dahil hindi niya sukat-akalain ang kanyang nasaksihan na si Jesus ay buhay. At sabi sa kanya ni Jesus, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga tagasunod ko na pumunta sa Galilea at doon makikita nila ako. The Lord says, do not fear. Apply this to anything in your life that you fear. And the Lord says, do not fear. Do the opposite. Overcome fear. Isa lang ang magwawagi, yung takot o kayo. Sino ang dapat? Overcome fear. And how did Jesus teach Mary Magdalene to overcome fear? Do something positive and affirmative of faith. Dapat ka may gawin. Pag natatakot ka sa anumang bagay, dapat kang may gawin. At ang dapat mong gawin, yung tatalo sa takot na yon, yung magwawagi, at yung aakay sa iyo patungo sa kalayaan mula sa takot. At dito, ang ipinapagawa ng Panginoon, sabi niya, tell my followers to go to Galilee. Mga verbs, action words. Natatakot ka pala, palitan mo yung takot mo. Dapat may iba kang gawin. Lumakad ka at sabihan mo ang aking mga disipulo na pumunta sila. So si Maria may gagawin, yung mga disipulo may gagawin. Kasi pag wala kang ginagawa, marami kang oras para matakot. An empty mind is the devil's workshop. Pag hindi mo pinuno ang isip mo ng maraming mga isiping magaganda, titirhan niya ng isipin na pangit. Pag hindi mo pinuno ang buhay mo ng activities na positive, bibigyan ka ni Satan ng activities na negative. Dapat wala siyang space. Dapat wala siyang lugar o puwang. At dapat pinupuno ang buhay ng mga kilos, mga isipin na tama, tumpak at mabunga. And what will be the result of overcoming fear? Of doing something positive? Sabi ni Lord, they will see me there. Hindi yung, they will see me first and therefore they will not be afraid. They will see me first and therefore they will be victorious. Sabi, go. It means a lot of obedience na sumunod sa instruction ng isang alam nilang namatay at hindi pa sila naniniwalang buhay. Pero susunod ka, pupunta ka sa Galilee. Pag sumunod sila, tsaka nila ako makikita. In matters of faith, you don't say to see is to believe. No, you believe, then you will see. Manalig ka muna, napapalayain ka nga ng Panginoon, therefore lalaya ka. Huwag mo sabihin, palayain na muna ako bago ako manalig. Manalig ka na aalisin ng Panginoon yung takot. Therefore, magtiwala ka muna at gumawa ka ng mga bagay na nagpapakitang hindi ka na nga takot. Tapos susunod yung takot mo sa ginawa ng iyong katawan at isip. Do not be afraid. Do something. Affirm your faith and you will see. Apply this in anything that you fear. Natatakot ka na maglakad sa kalagitnaan ng maraming tao? Manalangin ka, manalig ka sa Diyos, at maglakad ka. Pag ginawa mo na yon, tsaka mo mapapatunayang, I will survive naman pala. Bakit mayroong magsasalita lang sa harap ng 10 tao, 5 araw nang ninenervyos, naninigas ang tiyan, pinapawisan? Meron naman magsasalita sa harap ng milyon-milyon, libu-libong tao. Wala namang nervyos. Bakit kailangan ikaw nervyos yan, siya hindi? Bakit may taong may namatay na kamag-anak, kaya niyang matulog mag-isa sa isang kwarto, tas ikaw hindi, kailangan may kasama ka? As if napaka-special mo naman pag mumultuhan ka pa. Kumisa nga ni, kapit-bahay ka lang, natatakot ka pa, sadyain ka pa ba nun? Ano naman ang kiber niya sa'yo? So kailangan ng tao, inaalis ang mga takot. Matthew 14:25-27, isang lagi nating binabalik ang kwento. A little while before morning, Jesus came walking on the water toward his disciples. When they saw him, they thought he was a ghost. They were terrified and started screaming. At once Jesus said to them, "Don't worry, I am Jesus. Don't be afraid." Bakit sila natakot? Hindi dahil multo ang nakita nila. Kasi iniisip nila multo. Marami tayong kinakatakutan, hindi naman nakakatakot, iniisip lang natin, nakakatakot. Yung magbabayad ka para pumasok ka doon sa madilim na lugar sa perya, na may mga kunwari kabaong, kunwari ay mga multo.
Pumapasok ka pa lang, kapit-kapit na kayo, takot na kayo. Alam niya namang nagbayad lang kayo para takutin kayo. Meron naman hindi nananakot pagka ginulat ng isang aktor doon sa loob, biligwasan pa niya, nasaktan patuloy aktor. Bakit iba-iba ang effect ng the same thing? Papayag ba kayo na kayo yung tinatabalan at natatakot, kayo yung lugi? Bakit yung iba hindi? Sabi ng Panginoon, don't be afraid. And you know, Peter did something positive and affirmative. Sabi niya, Lord, kung kayo yan, palakarin niyo ako sa tubig. Pinuno niya yung isip niya ng ibang magandang isipin para matanggal yung takot. Pinuno niya ng, what can I do if this is really Jesus? At totoo, nakalakad siya. Lumubog lang nga siya nung muling inisip niya yung nakakatakot eh. Alam niyo ba, nalulubog lang kayo pag inisip niyong lulubog nga kayo? Iba ito naman, baka maglakara kayo dyan sa tubig sa Manila Bay, no? Pero sino naman ako para tawaran ang inyong kakayanan ng pananalig, no? Pero pag naniniwala ka talaga, natatalo ng iniisip mo yung natural law. Yun ang miracle. Worry means fear. Warriors are people who love to fear. Kung minsan hindi mo alam kung maiinis ka o maiinggit sa mga taong walang bahala. Yung mga irresponsabling tatay, halimbawa, na enrollment na, hindi pa nag-iipon, at ang responsabling nanay, tumanda na kaiisip. At the end of the day, na-enroll din yung mga anak, yung irresponsabling tatay, enjoy, yung responsabling nanay, nahirapan ng loob at tumanda. Siyempre, hindi naman natin gustong bigyan ng gantimpala ang pagiging irresponsable. But there is a point where not being too worrisome could be good for you. Especially, why worry when you can pray? And why worry about things you cannot change anyway? May mga bagay na pinapalitan at may bagay na tinatanggap lamang. Ano ang mga dahilan na ibinigay ng Panginoon para hindi matakot yung mga disipulo niya na akala siya yung multong naglalakad sa tubig? Sabi niya, I am. Very powerful two words. Tulad din ang sinabi ng Panginoon kay Moses, I am. Ako ito. Bakit ka matatakot? Ako ito. Isaiah 41:10, don't be afraid. I am with you. Don't tremble with fear. I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. So bakit ka matatakot? Isipin mo lang sinasabi ng Panginoon, I am. Hindi I was, hindi I will be. I am. It is always happening. I am. And God does not change. The God of Moses, the God of Abraham, the God of Peter, the God of Paul, is your God and my God now. Sabi niya, I am. Fear makes people tremble. Faith in God makes people strong and victorious. So ang tanong, gusto niyo ba na nanginginig kayo sa takot o matatag, nakatindig at matapang? It's your choice. And what is the choice? It's your choice of what you'll put inside your brain. It's your choice of what you'd like to think of and to focus on. Yung mga ninenervyos, pag magte-take off ang aeroplano, ang iniisip nila kasi babagsak. Ba't ka sumakay? Kung yung pala iniisip mo, babagsak. Yung bumili ka ng ticket o tinanggap mo yung bigay na ticket sa'yo, nag-check-in ka, sumakay ka, ibig sabihin, nananalig ka, nalilipad yon at makakarating ka ng payapa. So, lubusin mo na yung pananalig. Kung merong 1 hour flight, 1 hour kang ninervyos, yung iba 1 hour nag-enjoy, yung iba 1 hour natulog, sabay-sabay din naman kayong lalapag, lugi ka. Ngayon, ipagpalagay na at huwag naman mangyari. Ito tutunay nga bumagsak. Nung bumagsak lang, doon lang nagdusa yung iba. Ikaw, hindi pa bumabagsak, nagdurusa na doble. So, dapat kontrolin mo ang iyong isip. At paulit-ulit ko po sinasabi sa mga natatakot lumipad, may kilala na ba kayo? Yung talagang kilala nyo na namatay dahil sa plane crash? Baka sa 1 milyong tao, wala ni isang may kilalang. Pero may kilala na ba kayo na nasa ospital, naliligid ng mga doktor, namatay? Marami, di ba? Mas nakakatakot pa sa ospital kaysa sa airplane. May kilala na ba kayo na naka-tricycle, nasa gasaan ng piso, nagkapipipipi, nagkangiba-giba, nagkadurog-durog? Marami. Kaya mas nakakatakot pa mag-tricycle kaysa mag-aeroplano.
Nabalitaan nyo na ba yung mga nasa bahay nalaglagan ng eroplano at nadurog sila doon? Mas nakakatakot pag nasa loob ka ng bahay mo dahil ikaw yung napipi. So kung tutuusin, pinipili lang natin ang nakakatakot. May mga natutulog, hindi na nagigising, so nakakatakot bang matulog? At kahit naman matakot ka ng matakot, hindi mo pa rin mapapalitan. Yung natatakot mag-elevator, naglalakad pa akyat 5 floors. Mabuti kung malusog ka, paano kung hindi? Luke 8:50, when Jesus heard this, He told Jairus, "Don't worry, have faith, and your daughter will get well." Yan ay nung sinasamahan ng Panginoon si Jairus pauwi sa bahay ni Jairus dahil namatay yung anak niya at nabalitaan nilang namatay na, hindi na dapat pang ipanalangin dahil patay na. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, manalig ka at gagaling ang iyong anak. Remember, don't worry, number 1, have faith, number 2, and 3, your daughter will get well. Yung paggaling ng anak niya, bunga lang ng kanyang pananalig at hindi pag-aalala. Tuwing nananalig ang tao, tuwing hindi siya nag-aalala dahil nagtitiwala sa Diyos, may himalang nagaganap, alam man niya o hindi. Bakit? Pag tayo hindi nag-aalala, tayo nananalig, binibigyan natin ng lugar ang Diyos para kumilos. Bawat duda, bawat takot, bawat pangamba, parang tali, iginagapos natin ng Espiritu, malayang makakilos sa atin dahil itinali na natin ang ating sariling takot. Kaya dapat palayain natin ang Espiritu para makagalaw, tanggalin natin ang ating mga takot. It is very important because to believe is to see. How about the power of fear? Which actually is very real in many people's lives. Ano-ano mga fear nyo? Ang dami mga words or phobias. Di ba may claustrophobia, takot ka doon sa mga enclosed spaces. May aerophobia, natatakot kapag mga matataas ang kinakalagyan mo. Alam nyo ba na meron pang triskaidekaphobia, takot sa number 13? Mandaming phobia ang tao. Fear weakens the spirit and the body. And Satan likes us to be all afraid. Because when you are weak, he can rule over you. Fear divides a person. Hati ang tao pag takot, nagdadalawang loob, sira ang loob, mahina ang loob. At may nakita na ba kayong taong merong nagampanan, nagapi, na-achieve, na mahina ang loob niya? Wala. Yung malalakas ang loob, ang meron talagang nagagawa. Yung buo loob. 1 Samuel 28:5, one look at the Philistine army and started shaking with fear. Yung mata mo, may nakitang army doon sa baba ng bundok, mga kalaban. Anong kinalaman ng nakita ng mata sa buong katawan mo para manginig, pagpawisan ka, mangalus ang iyong tuhod? Ang laki ng nagagawa. Kasi pag nakita mo, pumapasok sa utak mo. At pag hindi mo napili kung anong interpretasyon o reading mo sa nakita mo, maaapektuhan ang iyong katawan, ang iyong nervous system, ang iyong electrical system. Your chemical composition will change. You will change at cellular level in your body. Every single cell in your body will obey what your mind thought about, and it will affect you. Kaya may nakikita ka halimbawang pagkasarap-sarap na slice ng pizza, o crispy pata, ano nangyayari? O mangga na isinasawsaw mo sa pagkasarap-sarap na bagoong, o ngayon pa lang nangangasim na kayo. May naglalaway pa. Iniisip nyo pa lang. Pag inisip, tumatalab sa katawan. Kaya tingnan nyo ang mga katabi nyong babae, makakita nyo sa mukha niya kung ang asawa niya nagtataksil. Tumatalab sa mukha niya yon. Either talagang mukha siyang Biyernes Santo, o talagang banat na yung mukha niya kapapabanat dahil gusto niyang daigin yung 14 anyos na titinang kanyang asawa. Iniisip mo pa lang, nasa mukha mo na. Sabi nga nila, ang mukha, salamin ng kaluluwa. Bakit? Yung may pumasok sa kwarto na inis ka, tiningnan ng isang kilala mo yung mukha mo, alam niya agad na inis ka. Pag iniisip kasi, bumubukol sa katawan. Ngayon, bakit nyo pupunin ang isip nyo ng mga nakakatakot, ng mga negative, nakakapagpaalala? It will affect you. It will affect your heartbeat.
It will affect your blood pressure. It will weaken you, which is what Satan likes. When you have a big problem, a problem you call big, it means that you have a small God. Pag may bagay, problema na tinawag mong malaki, ibig sabihin maliit ang space ng Diyos sa iyong puso. Kasi nakuha na nung bagay na yun yung malaki eh. Ano natira di yung maliit? Pero pag may malaki kang Diyos, maliit ang mga problema mo. Ano pang matitirang space kay Satan kung napuno na ng Diyos? But the law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So if your heart is occupied by a problem, there's no space for God. But if it is occupied by God, of course there will be problems. Pero konti lang. At di ka nalilito, hindi ka natatakot. So a big problem means a small God. A big God means a small problem. Kung minsan yung malaki, hindi naman talaga malaki. Itaas nyo ang inyong daliri. Isang daliri. Sige na, sumunod kayo. Ilapit nyo sa mata nyo. Di ba ang laki? Ilayo nyo. Ilayo. Ayan. Di ba lumiit? Malaki yung problema kasi inilalapit nyo yung puso nyo eh. Pero sa Diyos nyo ilapit ang puso nyo, palaki siya ng palaki. So anong nilalapitan ng puso nyo? Meron tayong mahal sa buhay, sa makabilang buhay. Anong inilalapit yung puso nyo? Problema, pato na ako. O iniisip mo, ngayon, makikita ko ang iba pang paraan ng pagpapala ng Diyos sa akin. Kung paano niya papagalingin ang puso ko, paano niya ako aaliwin, at paano niya ako patuloy na bubuhayin. Kasi ang bumuhay naman sa akin, hindi naman yung asawa ko, anak ko na namatay, ang Diyos. Kanino kayo nakatingin? Pag may mahal ba tayo sa buhay, nakatitig lang kayo sa bangkay, o tititig kayo sa Panginoon at Panginoon ang ilalapit sa inyong puso? Yung kinakatakutan natin mga kapatid, pinipili lang kasi nating katakutan. Bakit yung mga takot halimbawa sa isang tao, hindi naman kayo takot sa lahat, di ba? So pinili nyo pa rin kung sino ang kakatakutan nyo. Tayo ang lumilikha ng mga pinoproblema natin sa buhay. Fear becomes a channel of negative and destructive power. Tulad ng nabasa natin tungkol kay Saul. Natakot siya na mawala ang kanyang trono. Natakot siya kay David na isang malaking banta sa kanyang paghahari. At dahil sa takot, nasira ang kanyang pagkatao. Fear destroyed Saul's character. And once his character was destroyed, it was not too far for him to destroy everything else, especially himself. 1 Samuel 19, 9-10. One night, David was in Saul's home, playing the harp for him. Saul was sitting there holding a spear when an evil spirit from the Lord took control of him. Saul tried to pin David to the wall with a spear, but David dodged and it stuck in the wall. Dahil natatakot si Saul kay David, pinasukan siya ng masamang espiritu. Nung hindi siya natatakot, hindi naman siya pinasukan eh. Hindi naman siya pinasukan, kaya siya natakot. Natakot muna siya. At dahil natakot siya, pinalayas niya ang Diyos sa kanyang puso. Nagkaroon ng emptiness, pumasok yung evil spirit. Halimbawa, sa mga mag-asawa, yung mga ibang nag-i-inlove sa iba, na hindi nila asawa, hindi naman pumasok sa buhay nila yun eh, kaya pinaalis nila yung asawa nila. Talagang napaalisan nila yung asawa nila sa puso nila, nagkaroon tuloy ng emptiness, kaya may ibang pumasok. Kuminsan yung pagpapaalisin, dahan-dahan o biglaan, pero wala naman pwedeng pumasok kung may tao dun eh. Kaya dapat asawa mo, mahalin mo, huwag mo papaalisin kahit sa isip mo pa lang. Kasi magkakaspace si Satan. Duty mo, trabaho mo, huwag mong papaalisin. Kasi pag pinaalis mo, may ibang papasok, mga lakwatsa, mga kabulastugan sa buhay. Pagka ang takot naghari sa iyong buhay, ibig sabihin may pinaalis ka na. Pinaalis mo na ang presensya ng Diyos. At binuksan mo ang iyong sarili para pasukin ka ng masamang espiritu. Fear opens the door for evil to come in. Faith in God and faith in the good opens the door for heaven to come in. So sino ang pinagbubuksan ninyo? Maraming kumakatok. Sino ang pagbubuksan? Pananalig o pagdududa?
Kapanatagan o takot? Nasa ating choice yan. At ito ang nais kong ipakadiin-diin. It's your choice. God created you in His image. You have the power of God available to you. So if you're afraid, because you choose to be afraid. Pinipili nyo yan. Kung kayo'y nalulungkot, pinipili nyong malungkot. Nagdadramang bukid kayo, nagsasentimiento de asukal. So, malulungkot kayo. Pag nalulungkot ka na, itaboy mo. Palayasin mo ang lungkot. Huwag kang magtampisaw, maglublob, lumangoy sa kalungkutan. It's your choice. Walang biktima. Tanggalin nyo sa isip nyo yung biktima mentality. Victim ako hindi ko kaya. No! Greater is He that is in you than he who is in the world. Kung gustuhin yung tanggalin ng takot, kaya nyo, you only have to decide. Kung gusto nyo magpasya na hindi na kayo matatakot sa bangkay, magpasya kayo. Baka mamaya hinahaplos-haplos nyo pa yung bangkay. Choice nyo yan. Yung mga ayaw nyong kainin, hindi nyo paboritong ulam, tapos ang daming opportunity hindi kayo nakakakain, marami naghahain na napapahiya, hindi nyo kinakain. Why don't you choose to like it? Yung like mo at dislike is only a learned behavior, and everything that is learned could be unlearned. Lahat ng habit natin sa buhay, natutunan lang yan. Nung ipanganak ka, hindi mo pa yung habit. Nasanay ka doon, inulit ng inulit, naging ikaw na yon. Pwede yun ma-deprogram at mapalitan. Are you totally happy with your life, with every aspect of your life? Those areas where you're not happy in, change the way you think. Naiinis ka sa asawa mo dahil may ganung ugali, hindi naman magbabago, baguhin mo na lang ang pananaw mo sa kanya. 1 Samuel 16:14, the Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. Dahil nilayasan na siya ng Espiritu ng Diyos, natural, naging vacuum siya, hihititin naman niya ang masamang Espiritu at pinayagan niyo ng Diyos. Pananagutan niya na pinaalis niya ang Diyos sa buhay niya. Fear opens the door for more and more terror. Fear destroys and paralyzes. Nakakasira talaga pag natatakot ka na. Kaya yung mga ibang natatakot, nagfi-freeze Biglang may sunog, may hindi na makatakbo kasi inunahan ng takot na nigas. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung natatakot tayo kasi nawawalan tayo ng control sa ating sarili. What the mind fears could manifest physically, as we have been saying all over. Mental could become physical. Kaya yung iniisip mo, magmamanifest sa iyong katawan. Fear into sweat, into increased blood pressure, sleeplessness, fatigue, and a destroyed character. What could be the cure to fear? Belief in God. Belief in the good. Alam niyo yung takot is belief in the bad. Belief in evil. Luke 8:50, when Jesus heard this, he told Jairus, "Don't worry, have faith, and your daughter will get well," as we've already read. Think it, believe it, and it will happen. This is the power of faith. Some call it the power of the mind. At sa lahat daw ng energies and powers in creation, it is the power of the mind that is so gravely underused. Talagang hindi halos nagagamit because people don't realize that their mind has power. Another cure to fear is positive experience. Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. So positive experience. Natatakot kayo halimbawang sumakay sa elevator, sumakay kayo ng sumakay, at tingnan nyo, ilang ride out of 10 ang talagang tumigil yon at hindi na kayo nakalabas. Siguro wala. And because of that positive experience, you will begin to change your mind about riding elevators. How many times have you flown sa aeroplano? Isipin nyo, ilan out of 10 yung bumagsak? Siyempre wala, dahil buhay pa kayo. Therefore, positive yung experience. Don't read it negatively. Nagdududa kayo, patunayan nyo sa inyong sarili na mali ang inyong pagdududa. John 20:27, Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into my side. Stop doubting and have faith."
Sabi ni Lord, nagdududa ka na talagang katawan ko ito. Akala mo, espiritu lang akong bumangon. O sige, hipuin mo yung mga sugat ko. Ayan, yung mga peklat. Allow yourself to have a positive experience. Yung mga may ayaw na ulam, kasi minsan nakakain sila na panis, pangit, nasiraan sila ng tiyan. All their lives, ayaw na nila. Can you imagine all the fun you miss? By closing your door permanently on something that gave you a negative experience, allow yourself to reverse that experience by tasting that kind of food over and over again. And by habit, your mind will say, minsan lang pala naman yung nasira ang tiyan ko dito. Marami naman palang tama ang preparasyon o kaya ay tama ang masarap. Ang dami nating biases. Ang dami nating ayaw puntahan, ayaw gawin. There is so much sight to see na kung lagi kayo matatakot magbiyahe, hindi nyo na makikita. Maraming mga taong makakapagbigay ng ligaya sa buhay natin na dahil nadala lang tayo sa ilang tao nung nakaraan, nagsara na tayo ng puso. Muling buksan ang puso. Kahit nadala ka na nun. Kailangan buksan mo para maranasan mong hindi naman laging masama ang experience, may positive din. Kaya yung mga sa abuse sila nung childhood, they have difficulty getting in love or enjoying a romance kasi lagi silang natatakot to be abused. Enjoy positive experiences. Open yourself up to new experiences. But of course, intelligently isolate and eliminate risks para magtagumpay ang inyong project. Allow yourself to change your mind about things that scare you. John 1:46-50. Nung may nagsabi kay Nathanael na nakita nila ang Panginoong Jesus at ito na ba talaga ang Messiah? Taga Nazareth si Jesus. Sabi niya, Nazareth? Can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, here is a true Israelite, in whom there is nothing false. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, you believe because I told you I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that. So may bias agad itong si Nathanael. Siguro marami siyang experiences na negative sa mga taga Nazareth. O hindi niya na-experience, bias lang ng kanyang lahi, laging pinag-uusapan, pag taga Nazareth, walang kwenta. So nung may nagsabing, natagpuan namin si Jesus, siya na kaya ang ating Mesiyas, siya'y taga Nazareth. Sabi niya, taga Nazareth, may matinubang bagay namang gagaling sa Nazareth. Pero anong ginawa niya? He allowed himself to meet Jesus. And he changed his mind. Ano ang mga fears natin? Allow God to change your mind by having a positive experience. And as we have been saying all along, cure to fear is the changing of the mind. Nasa isip. Bakit may takot sa daga, may hindi? Minsan mapapanood nyo sa TV, may mga tao pang nandadakma ng sawa, nandadakma ng mga kobra. Trabaho nila, manghuli ng ahas, pinapasok nila yung kamay nila sa mga lungga, dinadakot yung ahas. Ikaw naman, takot na takot sa ahas. Ba't siya hindi? Hindi ko sinasabing mangdakma kayo ng mga ulupong. Pero ang point, isipin niya lang, ba't takot siya hindi? So, wala namang pinagkaiba. Yung ahas is the same. Ang pinagkaiba, pag-iisip. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Palitan ang pag-iisip. Palitan ang paraan ng pag-iisip. Palitan ang mga pinag-iisip. Change your mind and your thoughts. Change the direction of your thoughts. It must be heavenward instead of downward. Change the object of your thought. Focus on God, not on what you fear. Focus on the solution, not on the problem. Wala kayong pwedeng suotin na lungga, akyating bundok, lusunging dagat na wala doon ang Diyos. It's all in the mind. Change the mood of your thoughts.
Pagka ang mood ng iyong mga isipin ay malungkot, sentimiento, palitan. Psalm 43:5, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. So tanungin mo sarili mo, bakit ka nalulungkot? Kayo madalas malungkot, manalamin kayo, bakit ka nalulungkot? Pagalitan mo sarili mo. Bakit ka nagdududa? Ba't ka nagsasentimiento? Ba't ka nawawala ng pag-asa? Do not let your mind be the devil's workshop. Sabi sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag hayaang makatungtong ni isang daliri ng kanyang paa, dahil pag pumasok ang isang daliri, papasok na ang buong katawan. The cure to fear is faith. And you develop faith by focusing on God and allowing yourself to have positive experiences. How do you develop faith? Think and agree with your thought. Importante yon. Mag-iisip tayo at sasang-ayon tayo sa iniisip natin. So isipin mo mabuti ang Diyos at sumang-ayon ka doon. Lahat ng iisipin mo, doon mo ilinya na mabuti ang Diyos. Isipin mo na ang buhay ay maganda, ilinya mo ang lahat doon sa maganda ang buhay. Hindi yung nagdadalawang loob ka. Hati na naman yon. Do not be double-minded. You will never achieve anything pag hati ang loob. James 1:7-8, that man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Ang urong-sulong daw, nagdadalawang isip, hati ang loob, sira ang loob, huwag umasa na may tatanggaping pagpapala. Ang gusto ng Diyos, buo. And then feed faith with affirmation and encouragement. Kahit may faith na kayo, madali pa rin niyang ugain, madali pa rin niyang panghinain kung naliligid kayo ng mga doubters. Surround yourself with people of faith. Mamimili kayo ng kasama, kabarkada. Piliin nyo yung ang pananalig mas maalab, mas mainit kesa sa inyo. Yung ang pagmamahal sa Diyos, higit sa pagmamahal nyo. Makikisalamuha lang kayo sa mga taong less ang faith, less ang faithfulness sa God to minister to them. But don't stay with them too long because they will pull you down. O mga dalagat binata, naghahanap kayo ng mapipiling mapapangasawa, ang piliin nyo yung mas nagmamahal sa Panginoon kesa sa inyo. Yung love niya sa Lord more than the love for you, at yung pagmamahal niya higit sa Panginoon kesa sa pagmamahal sa inyo. Kasi dadali niya kayo sa tama at maganda. Ngayon, nakikisalamuha tayo sa mga hindi masyadong matatagang pananalig para tayo yung magpatatag sa kanila, pero pag tinagalan yung pakikipag-usap sa kanila, mamaya kayo rin nagkakaduda na eh. Choose what you look at. Choose what you hear. Kung kayo, manok na walang lasa, at talaga namang walang lasa ang mga manok, pag ibinabad nyo sa asukal, tumatamis, ibinabad nyo sa maasim, umaasim, ibinabad nyo sa asin, umaalat, saan nyo gustong ibabad ang sarili nyo kung kayo manok? Ibabad nyo ang sarili nyo sa kapatiran. Ligirin nyo ang sarili nyo ng mga taong matibay ang pananalig, madalanginin, mabubuti ang loob, at mahahawa kayo, ganun din ang magiging lasa nyo. Subukan nyo na lagi kayong makipag-usap sa mga ayaw manalig, sa mga doubters. Doubters yung nagdududa, hindi plural ng mga anak na babae, ha? Mga doubters, nagda-doubt tulad ni Thomas. Ano mangyayari sa inyo? Magiging doubter din kayo, kahit kayo son. It's important. It's very, very important to surround yourself with people who will lift you up. At kung may tao na ang pananalig sa Panginoon ay higit kaysa sa inyo, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay higit kaysa sa inyo, pahalagahan nyo. Kasi gagamitin nyo ng Panginoon para kayo itaas. Refuse, resist, and stay away from negative forces. Wala kayong mapapala na sayangin ang oras ninyo sa mga taong puro na lang negative ang nakikita, puro pintas ang gustong gawin, puro takot ang laman ng bibig, puro problema ang paboritong pag-usapan. Sayang ang oras nyo. Change your thought. And you change your moment. You change your day. In fact, you change your life.
Ang kalagayan nyo at kalagayan ko ngayon ay bunga ng ating pag-iisip. Ganyan kayo ngayon kasi ganyan kayo mag-isip. Di ba ang suot nyo lang? Suot nyo kasi ganyan kayo mag-isip. Kasi kung hindi nyo naman inisip isuot yan, iba isusuot nyo eh. Ang style ng buhok nyo, ganyan, kasi ganyan kayo mag-isip. Lima na lang biktima kayo ng barberong nagkamali. Di ba? Kung minsan yan ang hindi natin lubos na inuunawa, hindi tayo biktima. Walang biktima. Pinili nyo yan. Kaya kayo nandyan. So kung ayaw nyo ang inyong kinakalagyan, change your thought. Change your action. Change your habit. And you will change your life. Why fear when you can believe? Why worry when you can pray? Why be miserable when you can be restful? It's all in your mind. Kaya pag may nagsasabing nalulungkot po ako, pinapalungkot mo ang sarili mo. Lubayan mo yan. Natatakot po ako, tinatakot mo ang sarili mo. Walang nananakot sa yung iba, ikaw din. Don't let your wayward thoughts lead, control, and torture you. Your spirit must take control of your brain. Kita nyo, nasa school kayo o nakikinig ng isang mensahe. Yung brain ninyo kung saan-saan pupunta yan pag hindi nyo kinontrol. Kasi ang brain, disobedient yan. Ang brain, ang totoong gustong mag-Diyos-Diyosan, gustong maghari-harian sa buhay mo. Kaya hindi ka naman natatakot, tinatakot ka. Nakikinig ka, biglang papaalisin niya yung pakikinig mo, saan pupunta. Kontrolin. Sabi ni Paul, I beat my body to make it my slave. And you beat your brain to make it your slave so that it will think only of the thoughts you like to think about. It will go to the direction where you want to go. And it will give you the mood that you like. It's all in the mind. Make your spirit control your mind. And that spirit is the Spirit of God. The mind is the instrument of the devil, but it doesn't belong to him. The mind is the instrument of God. Inilagay ng Diyos ang ating utak para doon siya kumonek patungo sa atin. Yun ang linya. Paano ba nakakakonek sa iyo, Diyos? Hindi naman sa atay. Hindi sa balon-balunan. Hindi naman sa ating mga bukong-bukong. Hindi sa buhok. Sa utak. Pag may gustong ipaisip sa iyo ang Diyos, ibibigay niya sa utak mo. Dapat walang ibang laman yung utak mo na masama para may space doon sa ibibigay ni Lord na thought. Kaya pag may pumapasok na masama, paalis ka ng paalis so that whenever God likes to enter, there is space. Walang biktima. Meron lang nadadaya. Huwag niyong hayaan na ang isip niyo ang magdala sa inyo kung saan. Dalhin niyo yung isip niyo kung saan niyo gustong pumunta. The Spirit of God in you should take command of your brain, not your brain taking command of you. Because Satan would like to use your brain to scare you, to make you afraid, to give you doubts, and to destroy you. Ama namin, iniaalay namin sa iyo ang aming mga utak. Turuan niyo kami, Lord, na bantayan yung mga isipin na hindi naman welcome pero nagtitira na pala doon. Mga squatter na isipin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na palayasin ang mga isiping wala dapat sa aming isip at papasukin ang mga isiping sa inyo galing. Turuan niyo kami, Lord, na salain ang aming mga iniisip. Kontrolin kung saan dadalhin ang iniisip namin ang aming katawan, ang aming buhay, ang aming direksyon. We like to be controlled by your Spirit of God, and we like to surrender to your power. Make us conscious, God, that everything that happens is a choice because we allow it to happen. Teach us to change our minds so we can move and change from glory to glory. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid. Pag-isipan ninyo kung saan kayo dinadala niyo iniisip. At kung hindi niyo gusto yon, change your mind. You have the power because you are children of God. Ama, sa sandaling katahimikan, buksan mo ang isip namin, papagliwanagin mo ang usapin na ito at ang tagumpay nyo maging tagumpay namin. Be with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Fear, It's All in the Mind.
beses ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao, kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Bakit kapag may fiesta, kahit hindi ka kilala, welcome ka? Nung araw kasi talaga yung handaan ay pagpapakain sa mga kapuspalad, sa mga hindi nakakakain ng masarap, at saka yan ay pagpapakain maging sa hindi kakilala. Hindi likas sa atin yung konsepto ng imbitasyon. Hindi likas sa mga Pilipino yung konsepto ng yun lamang kilala ang pinapakain. Tayo, pag naghanda, bukas ang buong bahay, bukas ang paminggalan, bukas ang ating palad at bukas ang ating puso. Dahil pinapakain ng lahat. May kaugalian tayo na ang pagkain ay para sa lahat. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilan,
sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos.
sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!